Ako ay nasa loob ng barkong pang-agamdagat na Tara, isang yate na nakalibot na ng mahigit 12 beses sa mundo, umakyat sa Amazon, hinarap ang mga umaatungal na 40 at mga umaalulong na 50 pumalibot sa Antarctica at tinawid ang Pasipiko sa haba at lawak nito. Tuwing naglalayag ang guleta sa mundo, lagi itong may layuning makagawa ng mahahalagang tuklas na nakatago sa baso ng tubig. Sumama kayo sa akin, susubukan ko ikwento sa inyo kung bakit at paano ito nangyayari nang hindi sumisigaw laban sa mga alon o sa mga elemento. Sige, kumuha kayo ng isang baso ng tubig. Tubig na kinuha ninyo dati sa Look ng Concarneau, sa isang Polynesian lagoon, o sa Indian Ocean o Atlantic, kahit saan pa. Dalhin ninyo ang baso ng tubig dagat sa harap ng inyong mga mata. Tingnan ninyong mabuti, tingnan pa ninyo ng mas maigi. Sige, ganito, wala pa rin kayo nakikita. Kung microbiologist ka na laging sumasakay sa floating laboratory na ito at may tamang kagamitan, makakakita ka rito ng mga bagay na tutulong para maintindihan ang mundo noon, ngayon at ang hinaharap. Para maintindihan kung bakit, kumuha lang ng patak at ilagay sa ilalim ng mikroskopyo. Mapupunta ka ngayon sa kamanghamanghang mundo ng Micron kung saan makikita mo ang siksikan na parang gugustuhin mo pang sumakay sa metro ng Paris. Nakikita nyo ngayon sa screen ang bahagi ng maliit at di nakikitang mga nilalang na naninirahan sa mga karagatan. Karaniwang tinatawag na plankton, binubuo ito ng lahat ng organismo na hindi kayang lumaban sa agos, kaya sila ay napapaanod at dinadala ng mga alon. Isang litrong tubig dagat ay maaring may daan-daang maliliit na hayop tulad ng mga pinagmamasdan ninyo ngayon. Sa malaking tribong ito, makikita natin ang maraming kopod, maliliit na crustacean na kumakain ng halaman at parang cyclops, 100 mikron ang sukat at may isang mata sa noo. Kasama rito ang embryo, mollusko, sea urchin, bulating dagat at isda na nagsisimulang buhay bilang lumulutang na larva. Lahat ng mga nilalang na ito na patuloy na nagsasala ng organikong materyal na nakalutang at nabubulok sa tubig ay bumubuo ng tinatawag nating zooplankton. Pero mas marami pang uri ng organismo ang kayang mabuhay sa isang patak ng tubig dagat, hindi lang ang mga mikroskopikong hayop. Bawat litro ng karagatan ay may ilang 10 bilyong mikroorganismo. Posibleng mas marami pang organismo sa basong tubig dagat na ito kaysa populasyon ng buong mundo. Nakakahilo talaga ang pagkakaiba-iba ng mga planktonic na organismong may sukat mula daang nanometro hanggang ilang mikrometro. Ang napakalaking karamihan sa kanila ay mga virus at bakterya. Makikita rin dito ang maraming grupong may magagandang pangalan gaya ng cyanobacteria, acanther, coccolithophore, dinoflagellate at diatom. Ang lahat ng mga maliliit na nilalang na ito na may mga anyong kasing eksentriko ng kasing elegante ay bahagi ng phytoplankton sa dagat. Isang malaking grupo ng unicellular na organismo na inaanod sa mga pangibabaw na tubig ng karagatan ang kaya magsagawa ng photosynthesis gamit ang enerhiya ng araw para gawing asukal at oxygen ang CO2. Sama-sama, ang mga mikroskopikong nilalang na ito na parang mga sasakyang pangkalawakan na lumulutang sa kawalan ng grabidad ng mga katubigan ay maaaring magkaroon ng napakalaking kahalagahan sa antas ng buong planeta. Ang pagdami ng phytoplankton ay kitang-kita mula sa kalawakan. Sa totoo lang, bawat isa sa 10,000 kilalang uri ng phytoplankton ay dapat may sariling video. Dahil limitado ang oras ninyo, pinili kong talakayin ang grupo na pinakamarami sa karagatan at paborito ko, ang mga diatom. Nang makita sa unang mikroskopyo ang mga organismong ito, akala nung una ay mga kristal sila. Nang gumalaw sila, inakala ng tao na hayop sila. Nang dumami sila sa araw, saka lang sila tinuring na halaman. Noon pa, napansin ng mga tao na ang mga diatom ay wala sa mga nabanggit na yon, sila ay protista. Mga unicellular na organismo na eukaryote, ibig sabihin ay may nucleus ang kanilang mga selula tulad ng sa atin, pero hindi sila hayop, hindi rin sila fungi at lalong hindi sila mga halaman. Pangunahing bahagi ng phytoplankton ang diatom at kahit iniisip ng iba na mga maliit na transparent na kahon lang silang palutang-lutang, hindi sila namumuhay mag-isa. Laging nakikipag-ugnayan ang mga diatom sa iba pang miyembro ng plankton kung saan maaari silang magkaroon ng symbiosis o kompetisyon, kaya't ang mga diatom ay namumuhay sa isang tunay na larangan ng labanan at pagtutulungan. Tinatayang may humigit kumulang 15,000 uri ng diatom na naitala ng mga siyentipiko na matatagpuan sa lahat ng karagatan sa buong mundo. At ang kanilang presensya ay hindi lang limitado sa karagatan dahil matatagpuan din sila sa mga tubig tabang, sa baybayin, pati na rin sa mga lupa at sa nyebe.
Sa mga larawang ito ng mga putikan sa tabing dagat, halimbawa, makikita ninyo ang malalawak na sapin na karamihan ay binubuo ng Gyrosigma fasciola, isang uri ng diatom na ilang micron lang ang laki, na ang mga kolonya ay bumubuo ng parang alpombra na madalas ay bumabalot sa baybayin hanggang sa abot ng tanaw. Hindi lang nila binabago ang tanawin. Ang mga unicellular plankton na ito ay may kakayahang hinahangaan ng mga nanotechnology eksperto sa buong mundo. Dahil ang kanilang matibay at malinaw na baluti, ang panlabas na kalansay ay gawa sa bahagyang kristalisadong silika o salamin. Uulitin ko ito sa ibang paraan para sa inyo, pero pati na rin para sa akin. Ang mga unicellular na organismong ito ay kayang gumawa ng salamin nang hindi gumagamit ng init. Samantalang tayo, mga tao, ay kailangang magpagana ng mga pugon sa 1,500 degrees Celsius para, gamit ang matinding init, gawing salamin ang silika sa buhangin. Ang salamin na ginagamit natin para gumawa ng mga lente ng mikroskopyo at para mamangha tayo na mula sa silika na natunaw sa tubig dagat, ang isang microalgae na isang kahangahangang inhinyero ay nakakagawa ng mas maganda kaysa sa atin sa karaniwang temperatura at ginagawa ito ng hindi gumagamit ng dagdag na enerhiya. Sa madaling salita, sa mga tao, ang pagkakaroon ng balangkas na gawa sa salamin ay isang larawan na kahinaan. Pero sa mga diatomea, hindi ito isang sakit, kundi isang kamanghamanghang gawa ng biochemistry. Sa baluti nilang salamin, may maraming maliliit na butas na nagpapalitan ng loob at labas at tumutulong sa pagkalat ng liwanag sa loob ng selula. Sa unang liwanag ng tag-init, pwede kang magpaaraw sa magkabilang panig ng katawan nang hindi na bumaligtad. Pinag-aaralan ng mga inhinyero ang kakayahan ng diatom na magpalaganap ng liwanag upang mapabuti ang photovoltaic cell ng mga solar panel. Kung akala mo hindi mahalaga ang maliliit na organismong ito, isipin mong hindi kasing ganda ang kagubatan ng Amazon kung wala sila. Sa katunayan, tinatayang bawat taon, ang mga hanging umihip sa disyerto ng Sahara ay nagdadala ng humigit kumulang 27 milyong tonelada ng alikabok sa kabila ng karagatang Atlantiko na karamihan ay binubuo ng mga shell ng diatom at iba pang mga mikroorganismo. Ang mga shell na ito ay naipon sa ilalim ng karagatan milyon-milyong taon nang nakalipas bago napunta sa ibabaw ng lupa dahil sa paggalaw ng tectonic plates o naipon sa ilalim ng malalaking lawa noong mas kamakailan nang ang Sahara ay sagana sa tubig. Dinadala ng hanging transatlantiko mula sa pinakatigang hanggang pinakamasaganang lugar sa mundo. Ang mga natirang shell ay nagiging alikabok sa kabilang bahagi ng karagatan na patuloy na nagbibigay ng pusporo at bakal para tumulong sa pagyabong ng basen ng Amazon. At saka, kung wala ang mga diatom, mahihirapan tayong huminga. Huminga kayo ng malalim. Ang karamihan ng oksiheno na nilalanghap mo ay galing sa mahabang kasaysayan ng photosynthetic na aktibidad ng mga unicellular tulad ng cyanobacteria at mga kauri ng diatom. Ang malaking karamihan ng oksiheno sa mundo ay utang natin sa mga ninuno ng mga organismong ito. Hanggang ngayon, 50% ng taonang bagong oksiheno sa mundo ay galing sa phytoplankton sa dagat. Ang phytoplankton, bukod sa paglika ng malaking bahagi ng atmosfera, ay tumutulong ding bahagyang pabagalin ang pag-init nito. Dahil sa proseso ng photosynthesis, ang phytoplankton, katulad ng kahoy o mga dahon ng puno, ay sumisipsip at nag-iimbak ng carbon mula sa CO2 sa kanilang mga selula na siya namang kakainin ng mga hayop o kalaunan ay mapupunta at maglalagak sa ilalim ng mga karagatan. Bawat taon, kasing dami ng carbon dioxide ang naaalis sa atmosfera ng lahat ng halamang panlupa kasama ang pinagsamang tropical at boreal na kagubatan gaya ng naaalis ng lahat ng photosynthetikong organismong iisang selula sa ating mga karagatan. Para magkaroon kayo ng idea kung gaano kalaki ang dami ng carbon na pinag-uusapan natin, isipin ninyo na ang mga diatomea na siyang responsible sa kalahati ng fixation ng carbon ng phytoplankton ay kayang magtanggal ng humigit kumulang 5 gigatoneladang carbon mula sa atmosfera bawat taon sa buong mundo. Ang 5 gigatonelada ay isang dami na siguradong tulad ko ay mahirap ninyong maisip o maipakita, kaya pag-usapan natin ito sa pamamagitan ng volume. Taon-taon, ang maliliit na kapsula ng salamin ay nagdadala ng katumbas ng 2 kubiko kilometro ng carbon sa kailaliman ng karagatan sa buong mundo. Ang problema, ang pinakamatitinding pagdami ng diatom ay pangunahing nangyayari sa malamig at magulong tubig ng mga polo. Halimbawa, tuwing tagsibol sa Arctic, ang dami ng mga organismong iisang selula ay maaaring umabot sa 20 gramo bawat metro kubiko ng tubig.
Ngayon, dahil sa pagtaas ng temperatura ng mga tubig sa ibabaw ng karagatan na dulot ng pagbabago ng klima, maaari makakita tayo ng pagbaba sa dami ng mga diatom. Mandudulot ito ng pagbaba ng carbon na kinukuha ng mga organismong gawa sa salamin mula sa atmosfera. Ambiyansa. Sa madaling salita, sa isang simpleng patak ng tubig dagat, dumarami ng marami ang mga mikroskopikong anyo ng buhay na maaaring makaapekto sa chemistry at klima ng buong planeta. Hindi ko pa nabanggit sa episode na ito na ang phytoplankton ay nagbibigay rin ng pagkain kahit hindi direkta sa halos lahat ng naninirahan sa karagatan. Dito, sana nararamdaman niyo na rin ang utang na loob tulad ko sa makukulay na kakaibang maliliit na nilalang sa tubig. At kasabay nito, naiintindihan din natin kung bakit napakahalaga na pag-aralan at yunawain kung paano sila gumagana, pati na rin ang mga kapaligirang kanilang ginagalawan. Marami pa rin tayong hindi alam sa mga karagatan. Isa sa dahilan ng ekspedisyon ng Tara ay punan ang mga kakulangang ito. Hindi ko na idedetalye ang lahat ng nahuli ng mga siyentipiko gamit ang kanilang mga lambat na napakapino ang mata. Sa halip, magkukwento ko sa inyo ng maikling kwento. Noong 2013 matapos ang 4 na taon ng paglalakbay sa mga karagatan ng mundo, nakalikom ang ekspedisyong Tara Usea ng libu-libong sample ng plankton mula sa ibabaw hanggang 1,000 metrong lalim sa mahigit 200 lugar sa planeta. Sa masusing pagsusuri ng laman ng mga sample na ito, nagsagawa ang mga laboratorio ng pananaliksik ng isa sa pinakamalalaking pagsisikap ng genetic sequencing na nagawa kailanman sa mga organismong dagat. At ito ang nagbigay daan upang umabot sa mahigit 100,000 ang tinatayang bilang ng mga species ng plankton na iisang selula na kasalukuyang lumulutang sa mga karagatan. Mula 16,000 tumaas sa halos 200,000 ang bilang ng mga populasyong viral sa karagatan. Ipinakita na 30% ng mga barcode na sinuri mula sa kinuha nilang halo ng mga mikrobyo ay mula sa mga species na posibleng hindi pa kilala. Ang malaking proyekto ng genetic sequencing ay malaking hakbang sa pag-inventory ng maliliit na nilalang sa karagatan at nagbigay ng kamalayan sa lawak ng hindi pa natin alam. Sa madaling salita, may napakalawak na mundo sa isang simpleng baso ng tubig dagat. Bihira pa rin ang mga museo o dokumentaryo na nagpapakita ng mga isang silulang organismo ayon sa tunay nilang kahalagahan. Sila ang nasa puso ng karagatan, ilog, lawa, mga lawalawaan at banlikan. Kahit saan may tubig pati sa nyebe, may makikitang phytoplankton. Isipin mo ito kapag umulan at may nabubuong malalaking luntiang naipong tubig sa kanto ng kalye. Ang makukulay na sapin ay gawa ng cyanobacteria, mga kamangha-manghang organismong isang selula na mas maliit pa sa diatom at ayokong talakayin pa dahil mahaba ang paliwanag. Mahilig kasi akong sumuway sa sarili, kaya gusto ko lang sabihin na may tinatayang 10 sa kapangyarihang 24 na cyanobacteria sa mundo. Ibig sabihin, halos kasing dami ito ng mga bituin sa nakikitang universo o 10 beses pa kaysa baso ng tubig na kailangan para mainom lahat ng tubig alat sa mundo. May plankton kahit saan, sa karagatan, kontinente at maging sa mga monumento. Ang mga coccolithophore ay microalgae na parang bulanggawa sa pinagpatong-patong na plato kapag tiningnan sa mikroskopyo. Kapag nagsama-sama, nakagagawa sila ng disenyo sa ibabaw ng karagatan na kita mula sa kalawakan. Tulad ng mga malalawak na latag sa laot ng Brittany, ang mapusyaw na asul-puting kulay nito ay galing sa kumikislap na calcium carbonate na bumubuo sa baluti ng mga isang silulang organismo. Hindi sila direktang tagapagtayo ng tanawin o katedral. Ang mga coccolithophore at iba pang single-celled na organismong may shell ay hindi lang tumulong sa pagbuo ng atmosfera, kundi isa rin sa mga dakilang arkitekto ng ating planeta. Matagal na naipon sa ilalim ng dagat ang fossilized na shell ng microscopic photosynthetic organisms hanggang sa naging mga bangin ng trotas. Matatagpuan din natin sila ngayon sa mga batong ginamit sa Notre Dame at sa malalaking piramide. Ang lupang tisa ng Champagne na sa malaking bahagi ay binubuo ng mga natirang kalansay ng mga organismong pandagat ang nagbibigay ng aroma sa sparkling na alak. Gusto mo pa bang uminom ng isang baso ng tubig dagat?
Salamat kina Christian Sardet at mga macronaut na pinayagan akong ibahagi sa inyo ang ilan sa magagandang larawang ginagawa nila ng napakaraming maliliit na nilalang sa tubig. Makikikita pa ang higit pang kamangamangang larawan sa www.planktonchronicles.org at sa aklat na Plankton o Origine du Vivant.